Magandang araw mga boss. Chinek up ko itong sasakyan ni customer at isa ang napansin ko, matigas apakan itong clutch pedal niya. Maingay ang ano. Oo, naapektuhan oh. Pagkakatukod dyan eh. Oh, nawala ingay oh, di ba? Na, bibitawan ko ha. Napansin nyo mga boss, pag diniinan ko yung clutch pedal niya, nawawala yung ingay. Sige, apakan mo nga yung clutch. Oh, nawala ingay oh. Ilang baba na to? 2 beses ang binaba yung transmission? Opo. Kita oh. Pag ganyan mga boss, kailangan talaga ibabago itong transmission. Kasi makuha ko man yan sa pag-adjust, wala din. Kaya sabi ko kay customer, no choice ka dyan kundi baba transmission. At para walang masabi si customer, inulit ko pa talaga yung pag-check up na ginawa ko. Kasi nga, nagtitiwala siya na makukuha ko pa yan sa pag-adjust. Kaya lang talagang ramdam ko talaga na hindi ko ito makukuha. Unang-una kasi maingay na talaga itong transmission niya kapag binitaw mo yung clutch pedal. Sabi, may problema na yan sa lining, pressure plate, o release bearing. Diyan na naglalaro yan. Kaya lang, request talaga ni customer, check upin ko muna daw katulad ng mga ginagawa ko sa iba. Hindi ko na siya napahindihan mga boss para may pakita ko na lang. Totoo naman na yung pagkaka-adjust dito sa clutch pedal niya, nakatukod yung push rod, masyadong mataas ang clutch pedal niya at matigas tapakan. Kaya isa pa yan sa mga sinabi ko sa kanya na possible, yan din ang pinanggalingan kaya mabilis na pudpud yung clutch lining niya. Luwagan ko itong nut dito sa push rod ng clutch master cylinder mga boss. Ayan, pihitin nyo lang naman yung pakaliwa itong nut nya para lumuwag siya. Pag naluwagan nyo itong nut mga boss, at kung sa palagay nyo kaya nyo naman pihitin ng kamay nyo yung push rod nya, pwede yun. Ito kasi mga boss, kaya pihitin ng daliri ko yan yung push rod nya eh. Ang gagawin nyo sa push rod yan mga boss, pag nag-adjust kayo, paiksiin nyo lang siya. Pero importante na kapag pinaiksi nyo siya, may kakambyo nyo pa rin. Tapos i-road test namin ito ni customer para wala siyang masabi syempre. Pero bago namin i-road test, syempre, itong nut dito sa push rod, higpitan ko muna yan. Yan, kung makita nyo, hinigpitan ko yan mga boss. Ayan. Open wrench sa number 12 yung ginamit kong panghigpit dyan at pangluwag mga boss. Tapos check ko yung clearance itong clutch pedal. Kung makikita nyo, medyo mataas naman itong clutch pedal nya. Kaya dito naman sa ilalim, ayun mga boss, kung pansin nyo, dinidiin ko yung clutch pedal nya. Medyo mataas yung clutch pedal nya. Kaya pag mag-a-adjust naman kayo ng clutch pedal, yung taas ang pag-uusapan. Dito naman kayo sa ilalim magluluwag. Meron din dyan nut na number 12 na niluwagan ko. Tapos yung pinaka-bolt nya, ang gagawin nyo, luluwagan nyo yung bolt nya mga boss. Aangat ngayon yung bolt nya. Tutukod yan dito sa arm ng clutch pedal nya. Para itong pedal, bumaba siya. At kung tama na yung taas ng clutch pedal, yung nut naman yan mga boss, higpitan nyo na. Ayan, kung makikita nyo, higpitan ko na. Para mag-lock na yan, gamit itong open wrench sa number 12. Dapat sa pag-adjust na ginawa nyo, may play pa rin itong clutch pedal. Mag-road test na kami ni customer. Kaya lang mga boss, ramdam ko agad talagang sliding na ito. Wala na, umubong na lang oh. Wala nang kasiguran kung makabalik pa ito. Wala na, slide na. Wala na mga boss, dito pa lang, malapit pa lang kami, sliding na talaga, baba transmission talaga ito. At dahil sa check up lang naman ang usapan namin ng customer at meron naman daw siyang kakilalang magbababa ng transmission, sabi ko okay lang. Kasi nga, ang ipinunta lang naman talaga sa akin ni customer, baka daw makuha ko pa sa adjustment. Kaya lang, nakita ko naman yung transmission maingay na. Talagang inunahan ko na siya na talagang malabo ko na makuha yan. Nakita nyo naman kahit alam kong malabo na, pinagbigyan ko pa rin siya para makita niya lang yung ebidensya na talagang manipis na talaga itong lining niya. Actually mga boss, papunta pa lang daw si customer dito, hirap na daw tumakbo itong sasakyan niya. Ang problema mga boss, dito na siya inabot, malayo pa yung uuwian niya, hindi na daw talaga makahatak itong sasakyan niya. Kaya nga nung nag-road test kami, sabi ko wala, hindi na aabot to sa pag-uwi mo. Kaya ang ginawa ko dyan, unang-una, biglang umulan dito sa lugar ko, kaya dinala ko lang siya dito sa kabrader ko. Sila na yung pinagbaba ko nitong transmission. Para lang si customer, walang pag-alala pag umuwi siya. At ito nga mga boss, nang maibaba itong transmission, chinek ko itong release bearing niya. Yan, magaspang talaga siya pag pumipihit mga boss, pinihit-pihit ko yan.
Narinig nyo mga boss, di ba maingay siya? Kaya nawawala ang ingay niyan kasi pag nadiinan mo yan, didikit yan sa pressure plate, mawawala talaga ingay niyan. Dito naman sa pressure plate mga boss, meron ka lang naman dyan tatanggalin ng mga bolt na number 12. Pag natanggal mo yun, pwede mo nang bunutin itong pressure plate mo. Nasa loob niyan yung clutch lining niya, pati yung pivot bearing. Ayan mga boss, bumitaw na dito sa flywheel. Ayan na oh, dinampot ko na nga oh. Ayan yung pivot bearing niya oh. Matigas na rin siya pag pinihit. Tapos ito yung lining niya mga boss, kung makikita nyo, pudpud na yan oh. Halos lumabas na nga yung rivet eh. Ayan oh. Kaya may hirapan na talagang humatak yan. Swerte nga si customer mga boss dahil hindi itinamaan itong flywheel niya. Kung makikita nyo oh, nagkwal lang siya, nag-init lang. Ayan oh, pero wala naman siyang damage, di naman siya nagasgas. Nang problema pa nga ako dito mga boss dahil unang-una kulang yung dala ni customer na budget. Balik ako dito sa pressure plate mga boss, baligtarin ko yan. Kung makikita nyo oh, yung tinatamaan itong release bearing, lumalim siya kasi nga yung pagkaka-adjust sa clutch pedal masyadong tukod. Kaya nga isa sa reklamo ni customer, pag binitawan niya yung clutch pedal niya, mataas na masyado bago pa umandar. At itong ang lining mga boss, nung makita ni customer, hindi siya maniwala na ganyan pala kakapalan dapat oh. Kasi yung saan niya pudpud na, halos lumabas na yung rivet. Ito naman na yung bagong release bearing mga boss na ikabit na yan. At pag pinihit mo itong bearing niya mga boss, kung makikita nyo oh, swabe siya, pigil pa yung ikot niyan. At dito naman tayo sa pagkabit or pagsetting ng pressure plate. Kasama na dyan siyempre sa loob yung clutch lining niya, pati yung pilot bearing nakakabit na rin. Importante mga boss, pag nilagay mo itong clutch lining, pati itong pressure plate, nakasentro yan. Diretso yan. Para pag isinalpak mo yung transmission, suwabing-suwabe. Ayan na mga boss, isalpak na itong transmission. Pag hindi sentro pagkasalpak ng transmission, hindi mo maikakabit yan. Pero pag sentro mga boss, mga ilang galaw mo lang yan dito sa transmission, swabe na, pasok na. O diba? Kita nyo, saglit lang, pasok agad. At dahil sa na-connect mo na itong transmission dito sa makina niya, kailangan makumpleto mo naman yung mga bolt na tinanggal mo dito sa transmission. Siyempre naman mga boss, yung gear oil nitong transmission, wag na wag nyong kalimutang mag-check up kung hindi kayo nag-drain. Pero kung nag-drain naman kayo, siyempre, napaka-importante na lagyan nyo ng gear oil yan bago nyo siya paandarin. At kung matapos mo nang ma-DIY itong pagbaba mo ng transmission, wag na wag mong kalimutan na i-check up pa rin. Kasi pwedeng meron ka nakalimutang higpitan o kaya nakalimutan mong ilagay yung transmission. Joke. At dahil sa okay naman ito mga boss, i-check ko muna itong in-adjust ko na clutch pedal para malaman ko kung nagbago itong pagkaka-adjust ko dito sa clutch pedal. Pwede kasing lumaki yung play niyan o kaya tukod itong clutch pedal, pero nang chinek up ko naman, okay naman siya. Kaya chinek ko na lang yung lock nut niyan dito sa push rod at dito sa bolt adjustment ng taas ng clutch pedal. Dahil okay naman yan mga boss, good na good yung clearance niya dito sa clutch pedal, ipatesting ko muna yan kay customer bago kami mag road test. Oh, alala lang muna, cambio atras. Okay. Posible naman. Ganda lang, bitaw, siyempre. Kasi nasanay ka dun sa mataas, yan, mababa. Ang baba na yan eh. Oh, di ba? Ayun ang sinasabi ko sa'yo, konting bitaw. Magano'n eh. Oh, kumikaimbot, sige. Sige na. Sabi ko sa'yo, baka mamatayan ka eh. Sige, atras. Hop, sama kita. Road test pa tayo, ikot. Kami may sabit eh. Mag-road test kami ni customer mga boss. Pwede kasi pag nag-cambio siya, may sabit yan. Kaya mag-a-adjust ako pag nangyari yun. Dahil nga sa naiilang pa sa customer dito sa clutch niya, dahil nga sa bumibigla, ito na naman, pangalawang beses na siyang namatayan ng makina. Namamatayan ka. Nanibago eh. Nanibago? Dati ang taas eh. Masarin ka dyan. Yun no? Ano? Learning talaga no? Oo, learning siyempre. Ano? Hindi na makipagkabulo sa mga van. Okay na? Pabalik tayo. Okay na yan. At dahil sa okay na ito mga boss, ipatesting ko ito sa kabrother ko. Kasi pag ako bias, ako nag-adjust niyan eh. Yan, tingnan. Tama lang eh, di ba?
Ayan, oh. Sige, atras. Okay lang, na? Pinatesting ko yan mga boss kasi si customer namamatayan siya pag siya ang nagbibitaw ng clutch. Nasanay daw siya dun sa dating gumawa na napakataas ng clutch bago siya umandar. Kaya sabi ko, masasanay ka rin dyan. Hindi, nanibago sa nung dati, mataas. Ang taas kasi talaga nung dati. Ito, bago ko ginawa, in-adjust, ang taas niyan eh. Mataas si slide nyo eh. Hindi tol, hindi yun. Talagang, sobrang taas. Kaya umis Kaya umig-slide. nakatukod. Nakatukod. Hindi, ikaw na. Tukod yun. I-slide talaga, madali. O, paano? Hiwalay na tayo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana huwag yun naman kalimutan mag-subscribe sa channel. Assalamualaikum. Salamat. Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Thank you, Kuya Re. Okay, no problem. Approve. The best!